What is up mga kamoto hooligans? So kahapon January 3 bumalik sa pagbubukasing shop. Today is January 4. Status check lang muna tayo. Itong Aprilia, kawiring pa rin si Putoy. Tapos itong DT125 ni Tito Johnny, tinatayo na ni Oti. Tapos nagpagawa si Sir JP ng cowling, pakabit pala ng cowling from CB400 daw to, based sa description sa pinagbilan niya. Nakawit sa Dominar 400 UG. Bago ba yung ano sir? Headlight? Bago rin, Daymaker. Pinturahan din ito ng itim. Pero hindi ngayon. Itong Predator 150 natin pa rin, basura pa din. Pero nagawa na yung dalawang tambucho. Pinilatan kasi natin ng bagong head ng dual exhaust. Full weld. Yun lang. Teka. Yun na muna yung update natin ngayon. Balikan namin kayo bukas. Alright. Hello. Ito, nabukasan. Bumalik si Sir yung sa naka-TMX 125. Paayos lang yung taillight. Kunin din natin ang picture ng may mamaya yan. Alam ko yung sa TMX na nabibili. May right side, left side. Another update. Bale, itong Predator 150 nakabit na yung mga tornilyo ng makina. Tapos magpo-full weld si Master Putoy ng tambucho, yung dual exhaust natin. Ayun nandun. So, unti-untiin lang to. Napalato ng gulong sa harap. Foxstone yan. Foxstone din tong likod. 16 din yung rim. Din tayo sa ready yun dyan. Pinarayos natin. Ito yung magiging fender, rear fender. Yung magiging forma. Tapos, ito, stock to na mags ng Predator 150. 18 rin tong gulong. 4.50 by 18. Tapos itong likod naman is 5.0 by 16. Tapos ang plano is kakatayin ng chassis, puputulan, gagawing i-straight itong upuan. Tatanggalin yung pareho na to. Gagawing dual seat para may angkasan pa rin. CC bar para sa bagahe, sa taillight, pati sa plaka. I-scratch natin itong stock na fender. Yung mga keche-broche, pati yung basura na yan. Tangay, palitan din yan. Bili tayo aftermarket. Headlight, palitan din to. Ito, hindi ko pa alam na gagawin dito. Handlebars, palitan din. Side mirrors, palitan din. Grips as is. Levers as is. Signal lights, palitan yan. Fender sa harap. Sipin pa natin yan. Yan.
Tapos itong DT ni Tito Johnny, pinuntaraan na ni Oti ibang pyesa ng makina. Itong starter motor, mga bracket, shifter, siguro pati yung levers na yan. Ito na yung DT125. Yan. May hinihintay pa pala dito, hinihintay pa yung fork boots, orderan pa. Shopee lang naman to, bilis lang yan para matapos na. Bigyan natin ng full review once may tayo na maayos. Tapos wait, ito ang Aprilia, yan, wiring pa rin. Tapos tambucho, pagagawang pa. Ano pa yung kulang nito, bay? Mga brake hose. Tsaka yun, ano pa isa? Brake hose. Yung sinabi mo kagabi kayo, no, Sir JP? Yung kulang pa. Lamutan ko na eh. Wala, brake hose lang, tapos magtatambucho. Yun, brake hose, tambucho. Wiring goods na. Goods na wiring pala nito. Kung kayo pala nagtataka kung nasan si Dagun, bale, dami lang kabisihan. Take over lang tayo saglit sa mga garage updates. Alright, balikan namin kayo bukas. Ito, bali ngayon, nadali namin tong Aprilia. Ayos namin dun tambucho. Tulak gaming muna, hindi pa umanda. Gamitin ni Master Putoy itong si Bok. Tulak. Alright, palataan ko kayo. At ganun-ganun lang, nakarating kami sa pagawaan. Tulak ni Bok. Tinuturo lang ni Putoy ko paano diskarte ang gagawin sa tambucho. Ayan, tapos na to. Konting update. Bale, re-realign lang kasi to. Itong tubo, kailangan maging pantay dito sa frame. Kailangan maging ganyan yan. Ayan. Kabila. Busy po si Sir dito, may ginagawa pang tambucho, kinakalkal. Balikan kaya. Ito yung mga kaputol ng elbow. I-realign lang para pumatay doon sa may frame. Nakatay na ni Sir. Yan, ito yung hawak na Sir. Bali, ito yung pandadagdag niya sa elbow. Ito yung mga pinutol para ma-realign. Maya-maya pa to. Ito. Sukatan na maigi. Yan. Sinabot na tayo ng dilim. Okay na tong isa. Lilinisin na lang. Tapos yung isa, yun na lang sinisipat para maalay dun sa sa canister. Ito, bali ito na yung pangalawa. Weldingin na lang kasi lilinisin. Sabay na itong isa. So mahirap gawin tong isa. Mahirap sukatin. Kasi kailangan alalayan eh. Nahuhulog kasi sa elbow na dito. Ito, nahuhulog yan eh. So kailangan alalayan dito para masentro dun sa kabila. Okay na. Okay na to. Kabila. May konting problema lang gawa nung yung elbow nga tumatama doon sa foot pegs. Paalang paa. Maaaring masunog sa parts mo dito. Malaman natin kung anong gagawin diskarte na po sa foot pegs na to. Nakapa ka dito. Malaman pa. Baka dito sa adjustment sa bracket magagawa ng paraan. Kung may usog pa. Usog naman ng konti. Babaguhin pa naman yata na po itong bracket sa canister mismo. Pero sa kabila all goods. Ito, nakabalik na kami sa garahe. Ito na yung Aprilia. Ito naman yung video namin para hindi naman puro small displacement, para hindi naman kayo nauumay na.
That's it for today. Balikan namin kayo bukas. Alright. What is up mga kamoto hooligans? Bale itong Royal Enfield ni Papi Mon, tapos na yung bracket dito. Goods na to, painted na, mounted na. Good shit. Royal Enfield 350. Tapos si Master po to ay tinitest drive lang yung motor ni Sir JP. Iti-check yung headlight ng Dominar 400, pati yung cowling na ginawa last time. Ito yung kay Sir Rick, paggawa ng tapalaw sa likod. Hindi ko alam kung anong swing arm to, kung anong motor, pero mukhang pang keyway. Ayan, nagbi-blink blink. Tapos sarado rin pala yung Lempulutan ngayong Thursday. Gawa ng birthday ni Adi kahapon. Tapos inumaga na sila ng tapos ng session nila. Basag pa. Bale, yun muna yung garage update natin ngayon. Itong DT125, rapid itong matapos. Tapos, itong Enfield 350 ni Papi Mon, okay na. Mga brackets na nakabit niya. Painted na rin. Tapos, itong kay Sir Rick, na-order na ng tapalodo. Hintay na lang. Tapos ito, patapos na rin itong headlight. Pati yung sa bracket sa cowling para di na malugalog. Alright.